Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Party. Kaya kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Gina. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So, what's up mga kumag-I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, eto na. Another Ahon Day 3 battle. At ito yung battle ni R-Zone at ni Ets. So, konting ano lang. Alam ko nabanggit ko na to sa last na vid natin. Yung Charisma Class G sa bandang dulo. Nabanggit ko na to, pero for sure yung iba hindi na umabot doon, pero bahala kayo. Pero yan, sabihin ko na rin, saksi ako sa dalawang MC na to. Si R-Zone, na subaybayan ko to sa FRBL 1 up 3, diba? Grabe yung run niya doon, grabe yung mga pinagdaanan ni R-Zone sa ano na yun, sa tournament na yun. At naglaban sila ni Lord Manuel sa finals ng 1 up 3. Hindi man siya pinalad na magkampiyon sa tournament na yon, pero yung ginawa niya dun sa tournament na yon is sobrang solido. Napanood ko yun, na-review ko yun, at ano lang talaga, nakakapagtaka lang kasi consistent naman si R-Zone sa tournament na yon, pero pagdating sa finals, nanliit talaga siya kay Lord Manuel Shoutout kay Lord Manuel. Hindi talaga naging epektibo yung sulat niya against Lord Manuel sa ano na yun, sa battle na yun. Pero kung babalikan niyo yung mga sa first round, sa second round at sa semis ng battle or ng tournament, sobrang epektibo niya. Kaya sabi ko, siya na ba yung susunod na Dave Denver sa FRBL, kasi sa pagkakaalam ko 8-0 si R-Zone nung time na yon bago lumapag sa finals. So if natalo niya si Lord Manuel, 9-0 siya doon, 'di ba? So yun. Tapos yun, nasubaybayan ko si R-Zone sa underground, sa amateur league, kaya alam ko na rin kung paano mag-perform to. At kay Ets naman, sa pagkakaalam ko, una kong na-review si Ets, Royal Rumble ng Tacoma sa Motus. Yun yung pagkakaalam ko Tapos, doon na, nagkausap na kami ni Ets sa comment section. Tapos nung bumaba ako ng Motus, nagkausap kami doon. At ayun, saksi rin ako sa mga battles ni Ets, kasi may mga battles din siya na, alam mo yun, mapapamura ka na lang na, uy putang ina, solid yung linya na yun mapapaganon ka na lang 'di ba? So saksi ako sa dalawang MC na to, mapa FRBL, mapa Motus, solid tong dalawang to. At masaya ako sa dalawang to kasi ayun, kilala ko na sila, alam ko na kung paano sila mag-perform. At yung iba, for sure yung iba na bago pa lang maging fan ng battle rap, magtataka sila or sino ba tong dalawang MC na to, rookie, 'di ba? Hindi familiar. Pero ako proud sa dalawang to kasi yun nga, nasubaybayan ko sa underground, sa FRBL, sa Motus, at alam ko na kung paano sila sumulat, kung paano sila mag-perform, at yun, may idea na ako kung ano yung mga sasabihin ko dito. Kaya tuloy nyo lang R-Zone, Ets, at kita-kits tayo sa next na event. Okay? So, yun. Huwag natin patagalin to. R-Zone versus Ets. Game.
ko ito si Arzon. Game. Na si Eds. Tig 2 minuto dapat. Pahinga natin unang banat ahon 15 day 3. Eds. Yo! Boss! Katatapos ko lang ng halos katatapos ko lang reviewin yung battle ni Eds sa quarters ng FRBL 1-up-6, 'di ba? Yung laban niya kay Da Vinci. So doon pa lang, 'di ba? Doon pa lang sa battle na 'yun, masasabi ko na talaga, kay Da Vinci talaga yung battle na 'yun. Panoorin niyo 'yun, guys. Naging mahaba yung review ko doon sa battle na 'yun kasi grabe yung Da Vinci doon. Grabe 'yun. Game. Yo! Boss! Yung galit mo ba sa akin, todo pare? Alam mo na ang chow-chow ako, bibigay mo sa akin, tsokolate. Pwes pagtitripan kita magdamag. Kung tingin mo Chow-chow. Sa mga hindi pamilyar kung bakit tinatawag ni Eds yung sarili niya ng chow-chow. 2-on-1, PSP, Jonas versus Joss and Eds. Doon nag-originate yon. Linya ni Jonas yon na yun nga, may kasama ka pang chow-chow. So ayun, yun na yun. After nung battle na yun, sa mga next na battle ni Eds, naging angulo na sa kanya yun. Kupal si Jonas eh. galit mo ba sa akin, todo pare? Alam mo na ang chow-chow ako, bibigay mo sa akin, tsokolate. Pwes pagtitripan kita magdamag. Kung tingin mo mapapatay mo ako, pare ko, no, kakantutin ko asawa mo slow-mo. Pagkatapos makaraos, bibigyan ko ng low blow. Umiiyak, hubot-hubad, naka-video sa GoPro, ipaparana sa'yo ng chow-chow kung paano mang dog show. Malamang, nakilala nyo akong chow-chow dahil sa sinampahan kong liga na uso-gulo. Sa dami ng issue na nangyari, tinanggap pa rin ni Ari kaya aking saludo buo. Alam kong dyan mo ako lalaitin. Sobrang wak ng written, itong patpatin, basag sa punto ko to. Dahil kung aso nga tingin nyo sa akin, ibig sabihin alam nyo na sasapitin itong puro buto. Okay. Anong dala mo? Mandidiri ka sa akin kasi galing ako sa kabilang liga? Tingin mo mabuting hangarin? Bago ka magmalinis tol, tignan mo nga itsura mo, gago, mas madungis ka sa akin. Tsaka sabi nila amin, may future daw to sa liga, basta bigyan lang ng break, agad na babangis siya. Tarantado, paano hindi ka kikinang pag may spotlight, ha? Malangis ka. Tingin mo, hindi ko lalaitin pagiging kadiri mo. Okay. May ganitong linya si Eds sa laban niya kay Da Vinci. Yung malangis, madungis, di ba? Panoorin niyo yan kung hindi niyo pa napapanood. Kung ayaw niyo ng review ko, pwede niyo panoorin sa channel ng FRBL. Di ba? May panoorin niyo yun. May mga ganong linya sa Eds. Sorry. May mga ganong linya sa Eds na madungis, malangis kay Da Vinci. Tapos ngayon, nagamit niya rin kay Arzon. Hindi ko alam kung ano yung nauna eh. Kung yun ba or ito. Hoy kadiri, nice try. Sa sobrang dumi mo, lahat ng mahawakan mong plain na damit, nagiging tie-dye. Taong grasa ang puta. Taong grasa ang puta. Tas sa isang battle mo, sabi mo, kamukha mo si Ding Dong. Ding Dong? Dichong, wala kang maloloko rito, ulul, J-King na walang hit song, alam nila yan. Alam nila yan, pero hindi kayo magkasing galing. Hibang ka, Baji? Kasi si J-King nakilala sa Tagay, ikaw sa rugby. Nung kabataan mo sa Rizal, isa kang loser, gago. Magjajakol ka sa CR, bit-bit mong laruan, Super Mario. Pati Super Mario pinagjajakulan. Yun ang gamit niya sa washroom. Tapos nung nagbinata na, addict na sa mushroom, tangina mo, panda ka rin. Kaya yung pagiging maangas sa stage, bawas-bawasan. Yung mga tao sa kilos natin, mabusisi. Dahil kahit anong agresibo natin dito, mukha lang tayong may tampuhang Mario at Luigi. Ganyan ako maglaro, matik. Nagmumukhang bata ang kalaban sa riltukan. Patunay na kaya ko magbigay ng laban na classic, lalo sa harap ng bidyuan. Sinerch ko pangalan mo. Ang kulit nung lumabas, grabe, malala ka. Meaning pala ng R-Zone ay isang lugar na kung saan bawal si Harlem at Katana. R-Zone ang puta. Agago, Harlem at Katana, R-Zone. Okay, bars. R-Zone ang puta. Ano yan?
Pinaikling arsonita. Ano yan? Pinaikling arsonista? Hindi ka takot sa apoy? Palagi mong sinasama sa mga berso yan? Tama nakakalaro ng apoy, Arzone, balat mo na yung naaapektuhan. Gamitin mo yung init mo sa tama, naku naman. Bumuo ka ng puro dahil hindi mo magugustuhan pag kumulo na dugo ko. Round mo na. Tumahimik ang lahat, ating pakinggan si Kuya. Ang tagal netong nawala, siguro maraming inuna. Pero nagpatuloy pa rin. Kahit battle rap, matagal na siyang sinuka. Kaya galingan mo, di puta. Dahil buong fleet Duma na yan, excited sa comeback ni Duma. Sabi na nga ba eh. Sabi na nga ba, Duma yung magiging ano nun eh. Punchline dun eh. 'Di ba? Medyo na-predict ko si Ets dun eh. Ay, yung setup niya eh. Yung rhyming eh. 'Di ba? So, okay. Tapos na. Tuloy pa rin. Kahit battle rap, matagal na siyang sinuka. Kaya galingan mo, di puta. Dahil buong flip top ay excited sa comeback ni Duma. Okay. Props kay Ets, pre. Shoutout sa'yo, Ets. May gusto akong sabihin eh, pero alam ko di naman mamasamayin to ni Mirage. Shoutout kay Ets kasi para sa akin mas nakukuha ni Ets yung crowd kaysa kay Mirage. 'Di ba? Na-review na natin yung mga battles ni Mirage and para sa akin nahihirapan talaga si Mirage makuha yung yung crowd. Pero ito si Ets, tingnan nyo mag-perform. Sobrang sobrang loose lang niya. 'Di ba? Walang kaba. 'Di ba? Wala siyang kaba doon, wala siyang alam mo yun eh, sanay na si Ets sa ganitong klaseng crowd eh. Kasi 'di ba naglaro na siya sa PSP. So ang dami rin doon syempre, 'di ba? Sino ba yung mga kasabayan nila sa lineup, 'di ba? May Jonas, 'di ba? So ang dami, full pack na rin yung crowd. And dito ko masasabi na sa experience lamang si Ets. Kita niyo siya mag-perform, loose lang. Casual, 'di ba? Ang linis niya pa mag-perform. So, sorry kay Mirage, pero wala lang, napansin ko lang kasi nakita ko si Mirage dun sa baba eh. Si Mirage ba yung nasa baba? O, si Mirage ngayon nasa baba. Nakita ko lang siya. Kaya, nag-pop up sa akin na mas nakukuha ni Ets yung momentum kaagad. Unlike kay Mirage na, although naka 1-2-1 to si Mirage, nahihirapan siyang makuha yung crowd. Hoping, sa pedestal 3 champion na si Mirage is makuha niya yung tamang timpla dito sa big stage. Kasi si Ets, sanay na to eh. 'Di ba? So, shoutout kay Ets. Okay, punta tayo sa sulat ni Ets. Ang ganda yung bungad niya. Chow chow, chocolate. 'Di ba? Tapos yung R-Zone. Ito yung mga tumatak sa akin. R-Zone, lugar na bawal si Harlem at si Katana. Which is, bulol nga si Katana tsaka si Harlem, 'di ba, sa R. So, yun, ano pa? Actually, yung performance ni Ets yung nagdala dito. Hindi ganun ka solido yung mga angulo at references na ginamit niya kay R-Zone. Pero, the way he performed, the way he deliver those lines is, 'di ba, malinis at plakado talaga. And, hindi ko naman sinasabi na unbeatable yon. Kayang-kayang talunin ni R-Zone yung ganong performance ni Ets. Pero syempre, depende pa rin kung ano yung mga magiging effective sa obra ni R-Zone. So, kaya pakinggan natin to, then saka natin balikan yung round 1 ni Ets. So, game! Kuya Banan, R-Zone, pakinggan natin! Game! Game! Dito sa flip top, makikita kay Sir Arik na talagang pure ang kanyang vision. Pinag-iisipan ng mabuti ang bawat move sa competition. Pagdating sa matchup, kita naman, laging good ang decision. R-Zone versus Ets, tanginang yan. Mosquito division. Nagbunga yung matagal na pinaglalaban. Natupad yung bawat panalangin. Yung akalang di na mararanasan, sa ahon pa naganap, di akalain. Pero may isa pa akong pinagpapasalamat. Bukod sa nagkaroon ako ng battle,
Yun ay sa unang pagkakataon nagkaroon ako ng kalaban na mas bansot pa sa akin. Hoy, Eds! Dahil lamang ako sa'yo sa height, susulitin ko pang lalait kasi ito'y minsan lang gunggong. Anong pakiramdam na kapag sa jeep ka nakasabit, di mo nakikita yung bubong? Wala pa. Kung saan ka naglalaro dati. Galing. Props kay Arzone, nakuha niya yung kiliti ng crowd doon. Ano yun? Achievement yun. As a rookie, 'di ba? Achievement yun, pre. Kaya tingnan niyo yung reaction ni Arzone doon. Galing. Kung saan ka naglalaro dati, sa ilalim ng lababo ka pa nahanap. Di ba muntik ka nang mamatay, pare? Kasi naipit ka sa mousetrap. Gago. Kapag buong pamilya kayo bumabiyahe, dinadaan nyo sa diskarte tuwing kinakapos sa pangbayad. Para makatipid sa pamasahe, ang ginagawa nyo lagi, pinapasok ka sa backpack. Tangina, ano ka notebook? Kaya pala mapapil ka. Bars. Unano! Kaya pala mapapil ka, parehas tayong di biniyayahan ng tangkad. Pero mali ka yata ng pagkakaintindi. Ako yung hindi ganong katangkaran. Ikaw lahat ng parte ng katawan mo maiksi. Noon ka pa minamaliit, nung andun pa tayo sa maliliit na entablado. Ngayong nasa flip top ka na, Eds, anong inaasahan mo, gago? Kitang-kita ng mga tao, nasa lawak ng espasyo, ngayong nasa gitna ka na ng big stage, talagang mangliliit ka lalo. Kung malaman niyang kasali kami dito, sa magandang laban siya daw ay looking forward. Uy, ang awkward. Looking forward, tas yung height mo pang point guard. Point guard, tas Pasay represent. Hindi ka uubra sa akin kahit ito dumut ibuhos. Kasi kung taga-Pasay ang si Eds, dun pa lang wala ng punto. So point guard, playmaker, kabaliktaran yung mangyayari, patitikimin kita ng early hits. Pauuwiin kitang lumpo, kaya mas kailangan mo nang mag-a-assist. Tulungan nyo to. Tulungan nyo. Casper at Espero. Itong kagrupo nyo, alanganin. Inambagan nyo to ng sulat. Buong Tacoma, laban sa akin. Kaya nga sinabi kong lulumpuhin ko siya. Dito sa stage kukulatain. Alalayan nyo to magbaba. Para makita ng mga tao kung paano nyo siya buhatin. Para makapantay sa akin, mga kagrupo, tinawagan. Isang mahaba leeg, isang mahaba baba, talagang tulong kinailangan. Tinamay ko ng mga kagrupo mo. Sa aking baray na sali, patunay lang na wala akong pake kahit na sino ang masagi. Wala tayo sa gubat, hoy punggok. Hindi uso dito na babate. Kaya itong mukhang nuno sa punso, kayang-kaya kong apakan ng wala ng tabi-tabi. At sabi-sabi, walang naniniwala sa'yong 24 ka na. Sa paghahanap ng trabaho, nandadaya na lang ting sumusubok na siya. Nakalagay sa resume, height mo 5'6". Ano akala mo? Tutubo ka pa? 5'6" tutubo, okay. Kasi pagiging pandak niya, forever na yan. Kaya nag-surrender na lang. Nag-apply ka sa 7-Eleven, di ka tinanggap kasi 4-11 ka lang. Okay, 7-Eleven. Pumalpa ka man sa mga trabaho dati, ngayon dito mo subukan. Gawin mong hanap buhay itong battle natin sa flip-top, bawal ang batugan. Ito'y mabigat na obligasyon. Hindi mo to pwedeng sukuan. At ako ang pinaka-importante mong trabaho ngayong gabi. Kaya wag mo kong tutulugan. Nice! Okay. Late comeback para kay Arzone. Ang ganda nun. Nakuha niya kaagad yung momentum eh. Jokes. True jokes. Tapos nakapaloob dun yung mga bara. So, slight edge. Maganda yung round 1 niya. Maganda yung round 1 ni Edsa. Hindi ko din disregard yun. Hindi ko minamaliit yun. Maganda yun. Malinis yun. Pero, in terms of effectivity ng performance, ng jokes, although may jokes din naman si Eds,
Pero I think mas effective si R-Zone dito sa mga napili niyang angulo, napili niyang references para kay Eds, di ba? R-Zone ako dito sa round 1. Sorry kay Eds, pero mas dumidikdik yung mga bara ni R-Zone dito eh. Nakita niyo naman, di ba? Mas na-absorb ng crowd, mas, although wala akong pakialam sa crowd reaction, ginano ko lang, binibigay ko lang sa inyo yung feeling or yung na-visualize ko, 'di ba? So, para sa akin kasi mas effective talaga si R-Zone at nakita niyo naman sa sa naging reaction ng crowd, 'di ba? 'Yun. Sa performance, pwedeng tabla sila doon, parehas silang agresibo, parehas malinis. Sa content, actually same lang din eh. Nagkatalo lang talaga sa performance kasi kung paano pinerform ni R-Zone yung mga bara niya, kung paano niya inispit. Sobrang alam mo yun, ang ganda ron delivery. Ang ganda ron delivery niya kaya nakukuha ng crowd. Kaya Eds naman, hindi ko naman sinabing pangit or what. Okay din yun, pero I think nagkukulang sa sa effective na reference or na angulo. So, doon lang nagkatalo. Kung sisilipin mo or mag-step back ka or aatras ka, titignan mo yung bigger picture, doon lang talaga lumamang si R-Zone sa effective angles at reference. Then the rest, pantay-pantay na yon. Yun lang. Kaya slight edge lang para kay R-Zone. Kung sakaling hindi naging effective si R-Zone sa round na to, ibibigay ko ng tabla yun eh. Kasi hindi ko talaga nakikitaan na lumalamang si R-Zone kay Eds. Kasi in terms of performance, overall, pantay eh. Late, kaya nga sabi ko kanina, late comeback. Kasi sa mga jokes niya, at saka yung ender niya, doon talaga, yun talaga yung nag-close eh. Yun talaga yung kumuha ng boto ko. So yun, ganun lang kasimple. R-Zone sa round 1, 8-7. Yo! Game. Mosquito Division daw. Ikaw lang, Leche. Tignan mo nga itsura natin, ikaw lang mukhang na dengue. Atay. Ayun, narebat. Maayos na rebat yon para kay Mosquito Division daw. Ikaw lang mukhang na de. Okay, tawa ako doon. So, shout kay Eds. Ganda nun. Ang gandang balik nun. Hindi ko daw abot yung sa jeep. Tanginang bara yan, pang mahina. Ramdam mo rin kasi yung taas, di mo rin nakikita. Puro na lang height jokes, walang katapusan. Tangina ka di rito. Magkasing height man tayo, gago, mas malaki pa rin titi ko. Gago? Joke lang. Tangina mo ha. Yo! Binawi ko na kagad, di ba? Ma-uncle ko eh. Yo! Alam nyo ba? Bakit ganyan yung katawan at balat niyan? Paano may sarili silang bukid sa Rizal? Sipag neto, sobrang rare bro. Nagtatanim yan ng pari sa initan, tas sa gabi nagpapanggap siyang scarecrow. Okay. Nakatayo magdamag para matabo yung mga peste na ibon. Saludo! Kaso alam nyo ba ang naging resulta sa dulo? Ayon, di na bago kay R-Zone ang maiputan sa ulo. Paano ko nasabing niloko ka? Simpleng analogy lang. Kung hindi mo pa rin ma-realize to, ang kupal ikaw. Maitim kayong mag-asawa, tas anak nyo kulay dilaw. Wag kayo, pero wag kayo. Pinakasalan niya yon. Sa gubat yung venue, hanep, tibay. Lahat ng bisita, naka-Indian seat lang, para yung budget, 3.5. Ano yun? 3.5. Ba't ganun? Katwiran mo para maiba kayo sa karaniwan? Kaya ka gumawa ng bagong tricks? Yung tubig na inumin, kinuha lang sa bukal, tas yung pagkain, kangkong chips. So please. Gets ko naman. Mahal mo si ate, kaya ang pakasalan siya, para sa'yo, answered prayer. Kaso nakatuksido kang itim sa picture, kala ko si Undertaker. Mausok pa ang puta. Awit ka, boy. Yung paligid, di mo man lang nilinis, ang daming kahoy. Pagtapos ikasal, imbis bigas yung isaboy, puking inakaning baboy. Dugyot. Pinakinggan ko kanta niya na naka-upload kay Tyke. Yung title, palaruan. Yung pagka-edit ng cover ay yikes, tas yung lyrics kagaguhan.
Marami ang mapaglaro sa pagpasok sa palaruan. Tangina mo, saan mo gusto? Ano ba yung mga lyrics mo sa kanta? Parang inimbento. Pati sa mga batang naglalaro ng payapa sa playground, galit ka? Ang kitid mo at inggitero? Anong gusto mo? Gayahin ka namin kung saan ka naglalaro ng bata? Aba, ang tindi Sementeryo. nito. Arzone, hindi namin kasalanan kundi kami nag-i-enjoy sa sementeryo. Sabi. To. Oo, sabi na eh. Medyo nape-predict ko si Ed sa ano niya, pinaka dulo na word niya kung saan niya ilaland yung setup niya, no. So una yung Duma, tapos Scarecrow, tapos ito ngayon yung Sementeryo. Di ba? Okay, wala na, sinabi ko lang. Para ng grupo na 1870. Ang Baduy, di ba? Kesyo, zip code daw yun sa Antipolo. Ang dami pang katwiran. Ang daming pwedeng ipangalan ng grupo. Ginawa pang numero para masabi lang mabilang. Kung ba't hindi pa rin sumisikat yung grupo mo ngayon, huwag kang magalit, bay. Di namin type. 2025 na, tas lahat ng MV nyo sa 1870, puro black and white. Sige nga. Paano ko masisindak sa itsura mo? Mukha kang tulo-tulonggis. Hindi ka mukhang rapper tol, mukha kang may tuberculosis. Nung in-upload yung poster ng Day 3, solid ng lineup, kaya respeto kay boss. Kaso panira ka sa market, yung promotion, tingin ko kapos. Lalo nung tinapat yung mukha ko sa picture mo, yung inis ko tagos. Mukha kang may sakit, yung battle natin, nagmukhang event for akos. O asa na? Asa na yung pagkademonyo mo? Bakit sungay pa wala na? Di ka rito masasalba ng mga tinuring mong tunay na kasama. Ito na yung sign ng ending mo. Lalo't sa'yo umay na ang masa. Kung iniwasan mo lang yung danger zone, edi buhay ka pa sana. Time. Okay. Same performance sa round 1 ni Eds. Diba? Yun lang yung masasabi ko. Yung pagiging agresibo, given na yan eh. Motus pa lang, ganito na mag-perform si Eds. Motus pa lang, agresibo na to. Kaya props doon. Ano lang, yung sulat ni Eds sa round 1 at dito sa round 2, para sa akin, halos magkaparehas. Diba? Tapos, ganun pa rin. Hindi pa rin ganun ka-effective yung iba. Yung iba, hindi ko rin na sinasabing lahat. Yung ibang mga references na ginamit ni Eds para kay R-Zone, yung ibang punchline para kay R. Tapos medyo napipredict siya dito. Dun sa rhyming niya. Yun lang. Ano pa ba? Buto na lang talaga maayos yung delivery ni Eds. Maayos yung performance ni Eds kasi kahit papaano naaangat nung performance niya yung ganitong sulat niya, no, kasi feeling ko kulang may kulang Eds. Hindi ito yung Eds na napapanood ko sa Motus na kung pumunto mabigat, 'di ba? May kulang sa performance niya dito kaya para sa akin yung performance yung niya dito nag-aangat. Parang performance over writtens. Diba? Ganon ko siya nakita. May kulang sa sulat ni Eds dito. Hindi ko alam kung bakit. Kapos ba siya sa paghahanda or what? Diba? Nagkulang ba siya sa mga naisip na angulo? Pero hindi, knowing Eds. Diba? Napanood ko na to ilang beses sa Motus. Hindi to nagpapabaya eh. I don't know. We don't know kung bakit ganito yung mga napili niyang medyo hindi ganun ka-epektibo at hindi ganun ka-impactful. Although yes, effective siya sa crowd yung iba, pero para sa akin yung bigat, yun yung hinahanap ko eh. 'Di ba? So, actually kay R-Zone nga yun din yung hinahanap ko, yung bigat ng suntok. Pero sa round 1 binigay ko sa kanya yun kasi mas effective lang siya. 'Di ba? Mas effective lang. Tignan natin sa round 2 kung ano magiging bawi ni R-Zone dito. Game. Rebat sana ako. Corny lang kasi ng round eh. Round 2 game? Kung nung round 1, pinag-usapan lang natin kung gaano siya kaliit mga pre. Ngayong round 2, pag-usapan naman natin kung paano siya magmalaki. Game? Sobrang tapang neto ni Eds. Sabi niya kay Don Rafael, bakit ako mauuga ng Don Raf? Haligi ko yung Don Pau. Aba kupal to? Ano yun?
Ang tapang-tapang mo, sabay suntukan kayo ng kuya ko. Sinundan niya pa yun ng dinis niyo yung mo. Okay. Ang tapang-tapang mo, suntok. May ganong linya ng, may ganon ng linya si... Wait lang, alalahanin ko lang Si Mot? Hindi si Mot. Shay ata. Shay or Mot? Wait lang. Hindi ko na matandaan. Pero, baka alam nyo kung saan yung angle, linya na yon. May ganong linya na. Yung parang tama kay Mot. Kay Mot nga, laban kay kay Apex ata. Hindi ko na talaga matandaan. Pero, nyo na lang ako, inform nyo ako, enlighten nyo ako. Di ba? Alam ko may ganong linya na Abakupal to! Ano yun? Ang tapang-tapang mo, sabay suntukan kayo ng kuya ko. Sinundan niya pa yun ng dinis niyo yung motus. O ngayon, marami kami. Tangina mo, pre. Kailan ka ba mag-aamo ng away nang walang kasamang kakampi? Tsura mong yan? Gusto mo dito katakutan? Sasabay ka sa rambulan? Sa iksi ng mga binti mo, may iwan ka pang nagkatakbuhan. Gago. Maangas sa labas kasi may pagsusumbungan. Mukhang nagiging bakla ka. Pinapahiya mo lang yung Pasay, di yun sa ganon nakilala. Solid yung haligi mo sa labas, pero sa sarili mo, mahiya ka. Tapos pag uwi mo sa inyo, yung haligi ng bahay nyo, walang palitada. Hollow blocks lang Feeling solid, naghahamon pa ng grupo sa grupo, nagiging peste ka na nako. Gusto mo pa magpasimuno ng gulo? Mga SK pa naman kayo. Oo, SK to. Tas basag ulo, ituturo sa kabataan. Pagtapos kong basagin yung panga mo, yung pa-feeding program, ulo, ituturo sa kabataan. Pagtapos kong basagin yung panga mo, yung pa-feeding program, yung lugaw, baka ikaw lang makinabang. Oo, kakain ka ng lugaw, pa-straw. Sa akin di ka tatagos. Ang yung diwa ay mahina, mga tira ay kapos. Sa aking wika ay tapos, baldadong week, labas bubos, itong miyembro ng Tacoma, makikita ko matos. Kasi kay excited share na numahanib. Makikita ko komatos. Meron na rin may ganong linya na rin ako narinig. Tacoma, komatos, diba? Meron na rin, syempre di ko na matandaan, so sobrang dami nating nire-review gabi-gabi. Natabunan na yon, pero I think meron na rin yun. Sa Motus, I think sa Motus. Makikita ko matos. Kasi kay excited share na numahanib. Pasikat ka lang daw. Sa iba't ibang biyahe ka sumasabit. Para kang badyaw. Mula Motus at Pulo, nanatili kang ampaw. Tas makikilala ka lang pala sa PSP bilang chow-chow. Oo, di ba? Sinabihan lang to ni Jonas na aso siya ni Diyos. Puta, iba ka. Mali siya ng kakampi na nakuha. Ako'y duda din, aba. Magpupulis pa naman si Diyos. Yung ruta iba na, pero imbis K9 yung bit-bit puta, tuta yung dinala. Tangina, ginawa ka lang chow-chow. Yun lang yung eksena mo, gago. Kaya pala sa PSP, yung TF mo daw, kadena ng aso. Tas nakapag-flip top ka na ngayon, akala mo all good. TF namin nakasobre, sa'yo isang sako ng dog food. Payag ka nung mamaya uwian, maglalakad ka dyan, nakaganyan. Anak daw siya ni Phoebus. Alata nga. Hindi, anak daw siya ni Phoebus. Kaya ginaya niya sa kalagitnaan ng game. Nung sinabi mo yung Ginoo sa aking kanan, ang sarap mo nung kaliwain. Magtatay na yung buhok parang bulbul. Ako'y napadame. Kung si Phoebus ay gasol, ano ka, butane? Kaso arso nang hinamak tsak palbak inyong goal kahit sama yang magtatay. Isa pa. Kaso arso nang hinamak tsak palbak inyong goal kahit magtulong yang magtatay ay pagga pa rin tol. Kahit magsama yang magtatay ay tambak pa rin tol. Kahit magtulong yang magtatay di magtatay ang score.
Oo, sa pool ang inyong name, ba't sinubukan mo pa to? Matutos na sa flame hanggang tuluyang maabo. Gasulang at butane, mga pangluto lang kayo. Arsonista to sa game, pang sunugan yung dala ko. Time, baby Gasol. Galing, di ba? Late comeback na naman. Late comeback na naman para kay R-Zone. Although may linya si Eds, sorry, kinakapos ako eh. May linya si Eds kanina na yung R-Zone sa round 1 niya. May linya si Eds na R-Zone, lagi mong pinaikling arsonistan, lagi mong sinasama sa sulat. May ganun eh, 'di ba? Kita nyo, R-Zone na naman. So, sinabi ni R-Zone, ako'y arsonista, ganyan-ganyan. Meron na naman siya. So, para sa akin, okay lang. Wala namang hindi naman napahina nung linya ni Eds yung pag-spit ulit ni R-Zone ng arsonista na siya, which is na nabanggit na ni Eds. Hindi naman para sa akin, hindi naman na napahina yon. Pero ang pinaka-highlight dito is yung late comeback na naman. 'Di ba? Kasi all throughout, para sa akin tabla na yung round 2 eh. Maski sa round 1, all throughout, sabi ko sa round 1 tabla na to. Pero pumasok yung mga effectivity, pumasok yung mga malalakas na linya ni R-Zone, kaya binigay ko yon sa kanya. Then sa round 2, ganun pa rin, late, ang haba eh. From start to middle, tapos patapos na, wala pa ring momentum. Tapos ayun, nung siguro last 8 lines, last 12 lines, I don't know kung ilan pa yon, pero doon pa pumasok yung mga effective na linya ni R-Zone. So late comeback ulit to, at para sa akin same eh, 'di ba? Kung yung round 1 at 2 ni Eds, ang sabi ko doon is same performance, same kind of returns. Sa round 2 ganun din kay R-Zone. Kung ano yung naging performance ni R-Zone sa round 1, ayun din yung napansin ko dito sa round 2. Halos magkaparehas talaga ng dami ng effectivity ng line, effective line, sorry. 'Di ba? Late comeback din, nasa end part na humabol yung R-Zone katulad sa round 1. Kaya round 2 kay R-Zone ko pa rin ibibigay. Kung hindi nasama yung mga ganong linya ni R-Zone, possible tabla tong round 2 eh. At ganun din sa round 1. Pero wala eh. Late comeback, tol. So, dikit eh. Sobrang dikit. Konting lamang lang talaga. Konting edge lang talaga to. R-Zone pa rin para sa akin sa first 2 rounds. So, 8-7, 8-7. 16-14. First 2 rounds, R-Zone. Round 3, hindi naman ganun kalayo to. Possible pa mabigay ni Eds yung pinaka full potential niya dito. Yung hinahanap kong Eds, pwede niya pang ipakita dito. So, tignan natin. Yo! Diba? Ang kulit ng mga anggel niya. Sinabi na lahat sa akin yan, pare magtigil. Baby ni Pibo, so palakpan natin, anak ni Sibil. Ang inan to, wala daw palitada yung bahay namin. Ubod ng bubo. Kesa naman sa wala daw palitada yung bahay namin. Ubod ng bubo. Eh kayo nga eh, nakikisilong lang sa puno ng buko. Uy, nang paano pag maulan yun, no? Yo! Alam nyo ba? Hindi. Huwag ka ma-insecure kung maitim at bato-bato ka. Sa totoo nga lang, maswerte ka pa. Isipin mo, pahirang ka lang ng barnis, oh. Si Machete ka na. Ikaw ang JB, sukal ng battle rap. No hate, puwera lait. Kasi may skills ka naman talaga. Pero pangit. Sumali to ng pedestal ngayong taon. Last week lang yung laban ni Gago. Porket may battle ngayong ahon, nagkalat sa motos, nagpatalo. Sorry, mas excited pa kasi ako sa laban namin ni Eds. Tanginan to, ako pabubunutin. Bilib din ako sa'yo eh, no? Binabadibag ka na, nagawa mo pang i-flex kung paano kita dudurugin. Pagtapos ng laban namin, maluluha yan. Kaya sambahin niyo ako. Ultimo si Fruz, hindi mahuhulaan ang gagawin ko sa'yo. Late na tayo pinag-battle sa big stage.
Pero para sa akin, hindi yan parusa malala. Kesa sa'yo, 2 beses pinag 1 minutes. Sa'yo kakatawa, kaumay sa mata, 2 lang yan. Una, pinagtitripan ka ni Arik kasi di ka ganun kahalaga. Pangalawa, di mo lang maamin sa sarili mo na banu ka talaga. Bakit? Tinalo mo si Kilan? Wow! Kung sasabihin mo yan dito ang bobo. Wala nang round 3 yung tao sa laban nyo, tapos 3-2 yung boto. Lusot ka kay Bungal? Ha? Panis yan kay Chow Chow, hindi yan big deal sa akin. Kung nahirapan kang ilaglag yung depostisong kalaban, paano pa kaya yung may built-in na pangil? Anong ipapakita mong bago? Pagdodroga. Tangat, dirty katabi. Di na namin kailangan ng rookie nagsashabu. Gago, may 30 na kami. Laban, alam nyo ba? Laban nila ni Lord Manuel sa FRBL. Okay. Magsusuntukan sila habang battle. Real talk. Di ba ayaw mo na mag-spit? Gusto mo na lang manapak at mag-walk out? Grabe, nasagot pa. Kaso wala siyang nagawa nung hinatak siya ng lasing sa stage. Sabay-sabing, tuloy niyo yung battle, sayang pusta. Stoncy? Asa na yung tapang ng Antipolo? Stoncy ata yun eh. Bakit wala kang nagawa nung inangasan ka, Repa? Rizal ka nga, imbis sumugod, dinaan na lang sa sulat, di ka sila laban sa gera. Ngayong ako ang umasa. Lahat ng nandito, kayo ang saksi sa duelo. Nakatutok ang kargada ng may distansya dahil mas masakit pag buwelo. Itong Rizal matutumba. Pero hindi na sa luneta yun ang maaalis na kwento. Mas masarap sa flip na putukan, total marami ang nakakamiss sa fuego. Ano? Kabataan ng pag-asa ng bayan? Ha? Yan ang tumatak na sinabi ng Rizal, ito raw ay pangaral na tama. O kala ko ba magaling magsulat mag-Rizal, bakit wala yang panlaban na bara? Kabataan ng pag-asa ng bayan? Pagtapos kitang bastusin, mababaliktad sa harapan ng masa. Dahil ngayon sa bayan, Rizal naman ang walang pag-asa sa bata. Okay. Consistent na performance para kay Eds. Yung inaanap ko talaga na Eds is hindi ko makita sa battle na to. Di ko alam, nagpigil ba si Eds dito? We don't know yung pinaka dahilan kung bakit. Nakukulangan talaga ako. Eds, nakukulangan ako sa performance mo dito. Di ba? Kukulangan ako. Pero props sa'yo kasi mas nakukuha mo yung crowd, mas nakukuha mo yung timpla. 'Di ba? Yun lang. 1, 2, and 3 ni Eds magkakaparehas para sa akin. Round 3 ni R-Zone. Pakinggan natin. Dalawang beses ako nag-tryout. Wala ka kasing isip. 2 beses nag-tryout, pero Sir Arik, 'di ba? 2 beses din may TF. Panis. Mindset ba? Round 3, game. Gago, mindset. Yung mga ginawa niya kanina, ito sa round 3 natin sasabihin. Alam nyo ba, na sa lahat ng battle na ito, lagi siyang may dinadamay na jowa o asawa? Sagwa naman, boss. Wala ka bang nanay o ate? O kahit konting takot lang sa Diyos? May problema ka sa babae? Ba't ganyan ka kabastos? O baka naman resulta yan, pare, nang hindi nyo pagkakatuluyan ni Paldogs. Nanginginig na. Okay. May ganong angulo rin si Da Vinci sa laban nila. Tang inang yan. Ano bang, naku-curious tuloy ako kung ano ba nangyari sa kanilang dalawa, di ba? So, game. Ganyan ka kabastos? O baka naman resulta yan, pare, nang hindi nyo pagkakatuluyan ni Paldogs. Nanginginig na. Si Paldogs na naman, umabot na ba sa big stage yung kirot? Yung mga issue mo sa kanya, alam kong di mo palimot. Mga pangdadamay gawin mo sa akin, pero di ako takot. Kasi di pa rin mapagtatakpan nun yung naranasan mong maging broken-hearted sa bingot. Ang ina, pinaasa ka nun, kasi nahihiya ka daw bumili ng napkin. Tas pinaparinig mo sa kanya, mga rounds mo, ang wak mo daw mag-rhyme scheme. Pag ayaw sa'yo, wag mo ipilit. Hindi yan puppy love kung tatawagin. Di kasi porkit may dogs sa Paldogs, chow-chow na yung kalab team. Ang dami yung naghahabol doon. Tangina, ang ganda mo, te. Gumuho tuloy mundo ni Eds nung si Vitrum nagwagi.
Laban mo sa motos kay Jamie Sykes. Lupit ang sinabi mo, iho. Paano ko pipilahan si Paldogs nung nag-sex sila ni Vitrum, ako yung nagbi-video, ha? Kinaya mo yun? Lumabas na naging hangal to. Pumayag ka nun? Ginawa ka lang taga-video habang tinitira yung mahal mo. Halata talaga sa'yo na yung utak mo pang bagets pa. Nung mga oras na yon, kala mo siguro no, makaka-next ka. Supot ang puta, ayaw nga sa'yo ng tao. Pero tiniis mo yung sakit. Naging taga-video ka pa talaga, imbis mata ay ipikit. Nagawa ka nang ipagpalit, di mo pa gets yung kalakip na dapat ets wag magpilit kung di kabit, maging kabit. Tangina, di ako concerned sa'yo, tanga ka. Lalo na sa pangbobo mong gawain. Kung di ka lang mahilig mang damay ng jowa at asawa, wala sana akong pakialam dyan sa love story niyong maasim. Lakas mong bastos ng partner ng iba. Tinutodo mo pangungutya. Sa pangdadamay ng babae ka masaya, habang babae din dahilan kung bakit malungkot ka. Tangina mo, rapper na 411 na naging sad boy sa bingot. Gago. Ano, tagus ba? Bumalik sa'yo, ginagawa mo ng mas lubos-lubos pa. Ganto gawain mo sa battle scene. Tipong todo husga. Pues taste your own medicine hanggang ma-overdose ka. Kaya nasa na? Nasa na yung sinasabi mong di ka pinag-tryout pero nandito ka? Ngayon ka makipagyabangan. Ngayong puso mo pinuntiryan itong may puso sa labanan. Ako na 2 beses nag-tryout pero yung punto, nakalaan din sa'yo yan. Kasi pinatikim kita ng mga barang purong-puro ganyan pag galing sa laan. Puta. At last week lang. Galing. Sa moto sa'yo natalo. Nanood pa tong si Gago. Nakita niya ako pa na-starter at choke sa entablado. Pasensya sa nakalaban ko. Lalo na kay Sight. Oo, mas inuna ko lang si Eds. Kasi ang sabi, find your height. Di ba tuwang... Nagmukhang rebuttal yung round 3 ni R-Zone. Kaya ang laking impact. Ang lakas ng impact ng round 3. Kasi lahat ng sinabi ni Eds sa buong battle, andito sa round 3 eh. Kaya nagmukhang rebuttal talaga to. Kay R-Zone na to, tol. Lalo na kay Sight. Oo, mas inuna ko lang si Eds. Kasi ang sabi, find your height. Di ba tuwang-tuwa ka, Brad? Sa mga palpak ko na bitbit, nung ako'y walang ganang lumapag, mga bara ay hindi siksik. Oo, ganon ako katamad. Pinatagal ko palintik. Kasi nung nakaraang linggo pa ako nagkalat. Pero ngayon pa lang ako nagligpit. Galing! Kayo, Bar. On 15 days. Ganda nung ender. Last week pa ako nagkalat. Ganon ako katamad. Last week ako ngayon lang ako nagligpit. Ganda nung ender. Ayun, nasabi ko naman na yung mga gusto ko sabihin dito sa battle na to. Actually sa round 3 ni R-Zone, sobrang simple lang. Sobrang simple na lang or simplehan na lang natin. Ayun nga, nagmukhang rebuttal yung buong round 3 ni R-Zone. Kasi nandoon sa round 3 ni R-Zone, nandoon nakapaloob yung mga sinabi ni Eds sa 1, 2, and 3. Diba? Rounds 1 and rounds 2, round 1, round 2, round 3 niya. Naipon eh. So ang gandang ano nun. Ang ganda ng pagkaka-placing ni R-Zone sa mga rounds niya. Kasi hindi talaga nasayang. Kasi what if nauna si R-Zone, 'di ba? What if nauna siya? Or sabihin natin yung round 3 niya napunta dun sa round 1. Magiging ineffective yun eh. Kasi sasabihin niya ganitong mga linya pero hindi pa naman nasabi ni Eds yun. May posible na na ma-counter ni Eds yun, na pwede niya palitan ng ibang linya yon, 'di ba, para hindi maging effective yung mga ganong linya. Pero yun, props kay R-Zone kasi ang ganda ng placing niya. Yun, R-Zone to all 3 rounds at pinakamalakas niya yung round 3. Bigyan natin ng 9 points yun. Actually pwede nga 10 eh, pero 9 muna. Ano pa ako, looking forward pa ako kay R-Zone sa mga susunod na battle niya dito. So that's 8-8-9, so that's 25 points I think. 8-16 do. Sama. 25 points para kay R-Zone. Then kay Eds 21. 7-7-7. Consistent na performance, consistent din yung nakita kong kulang or yung lapses.
effective angle at references, malalakas na punto. Yun yung kulang. Kay Arzone naman, ang ganda ng 1 and 2, consistent siya doon. Andun yung pagiging well-rounded, jokes, bars, di ba? Pagdating sa round 3, nagmukhang rebata lahat yon. Ang ganda ng placing. Yun lang. So, Arzone, all 3 rounds. Shoutout kay Eds. Day 3, Arzone vs. Eds. Mag-i-spam beses para sa nilang pareho. At ang boto ng urado, 4-1, magigay para kay Arzone. 4-1, Arzone. Judges. Yun, salamat Sir Arik, salamat Flip Top, salamat kay Eds. Ayun, medyo gaul-gaul lang sa preparation pero naitawid pa rin. Maraming salamat. Yo, shout out kay Steve Pinkman, Chito De Castro, Oji Baudaw, Oji Longshot, Third Coast Pyro, Bamboles Gang, Galabog, kay Doc B, 3.2 Basic Phil, sa lahat ng sumusuporta, shout out. Salamat. Ilaya, Rising. Ako lang isang bumoto na kay Eds kasi round 1 ko, Arzone, ang lakas nun. Tapos yung round 2 ni Arzone, medyo, para sa akin, medyo lumaylay. Mas na-overpower siya ni Eds. Tapos yung round 3, medyo sobrang dikit talaga na ang hirap i-judge. Binase ko na lang sa performance ni Eds. Although ang ganda din ng performance ni, tsaka nung angle ni Arzone. Pero congrats sa kanila pa. Yun, patay lang sila kung punchline count eh. Originality, malining ako kay Eds. Pero kung linis at performance at yung mas may impact na landing yung punches, kaya na talaga para sa akin, Arzone. Siguro binigay ko yung round 1 kay Arzone, round 2 kay Eds, round 3 kay Arzone. Arzone boto. Mirage, binoto ko si Arzone. Round 1, tikit lang sila pareho, pero lumamang ng konti si Arzone doon. Round 2, halos tight talaga. Parang kay Eds nga yun pero tikit na rin. Tapos round 3, kitang-kita na yung edge ni Arzone. Yun. Round 1 and round 3, Arzone. Props pa rin kay Eds. Ganda yung pinakita. Yo, rapido nga pala. Binoto ko si Arzone. Siguro, medyo conscious pa yung mga tao kung paano mag-react kasi first battle of the night pa lang. So, pero hindi ako doon bumase. Pinakinggan natin maigi. Smooth ng delivery ni Arzone. Pati rin naman si Eds. Pero si Arzone kasi nagsimula muna siya dun sa mga minimal na angulo para makaride yung tao. So nakuha niya na yung round 1. So round 2 hindi na siya nahirapan makuha yung emosyon ng tao. Tama. From 2 to 3. Tama yun. So kay Eds medyo yung angulo niya medyo malalim na. So hindi alam ng tao kung paano sasakyan yung kwento. So medyo naging komplikado makarelate yung tao. Pero kung sa barreling lang, maganda yung mga sulat niya. Yun nga, pero sa pagdating sa overall smooth performance, maganda ng sulat pati angulo kay Arzone. Binoto si Arzone, mabilis na lang no. Siguro kung per round i-judge siya, pwedeng maging tabla. Pero medyo risky din kasi ginawa ni Arzone na may mga nauulit na angles every round yata. 1 at 3 narinig ko yung tungkol sa height jokes. Pero ang importante mas kumagat pa rin. Pero kung per round talaga siya i-judge para sa akin tabla yun. Mas kinagat yung dala ni Arzone. Kompleto rin, kagaya nung kay Eds. Solid din sa Eds pero Arzone ako dito. Yun. Hindi ko na rin patatagalin yung explanation natin dito sa battle na to. I think na himay ko naman siya ng maayos per round, no. So ako para sa akin all 3 rounds yun Arzone, and sabi ko nga sa inyo late comeback, habol talaga kung habol. Yung mga effective na lines kasi ni Arzone nasa bandang dulo, kaya kala mo tabla na yung round pero biglang puputok yung mga ganong linya kaya makukuha niya. Tas round 3 pinakamalakas ni Arzone yun. Shoutout pa rin kay Eds, maganda pa rin naman yung pinakita niyang performance dito, pero hindi ito yung Eds na ina-expect ko, hindi ito yung Eds na hinahanap ko. May mas malakas pa na Eds. Alam ko yan, 'di ba? So yun. Kita-kits tayo sa next na review mga kumag, and peace out.